magandang araw sa inyo. This is Joe from Practical Tech and Gear Reviews YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon ang aking workstation dito sa probinsya. Disclaimer, hindi ako affiliated at hindi rin ako sponsored sa mga produktong mababanggit dito sa video review na ito. This is my setup in the province considering na mas napapadalas na naman ang power outages dahil papasok na ang tag-ulan. And this setup would actually last me for 7 days straight na hindi nag-aalala kahit walang kuryente. So ang main source ng aking workstation ay itong EcoFlow River 3 Max Plus. May hiwalay akong review niyan, more extensive review. You can actually check it out. So itong power station na ito ay direktang naka-plug dito sa conventional outlet natin sa bahay. All the time nakasaksak yan para laging 100%. Ito namang Jisoo Life, ang second device natin, may hiwalay na saksakan ito. Gamit ko dito is Anchor din. Laging nakasaksak yan para hindi naman bugbog itong power station natin. At dito rin sa Anchor na ito, nakasaksak itong black cable directly connected sa ating MacBook Pro M3 Pro 16-inch. Since ito ang main unit natin, ay ayaw kong mabawasan itong power station natin at dahil madalas itong ginagamit, doon siya directly nakasaksak sa conventional outlet natin. Madali namang ilipat kung mawawala ng kuryente. At isa pa, ito namang ating Wi-Fi ay direktang nakasaksak dito sa power station natin. Ang kagandahan dito, may tatlong AC outlet na yan. At kaya ko dito nilagay itong Wi-Fi dahil may UPS na ito, uninterruptible power system. So kung ako ay nasa Zoom meeting at nawala ng kuryente, yung Wi-Fi hindi siya mapuputol. So parang walang nangyari dahil may UPS system na itong EcoFlow River 3 Max Plus. Ito namang cable na ito ay direktang naka-connecta dito sa aking iPad M4 Pro 11-inch. On this portion, nakakonekta itong Bavin 3-in-1 charger through this cable dito sa power station na ito. Ang kagandahan dito sa ganitong setup, hindi mo makakalimutan na i-charge lagi itong essentials pagkaupo mo sa iyong workstation. Andyan na, ilalapag mo lang ang iPhone, andito na yung AirPods Pro 2, andyan na rin yung Apple Watch Ultra 2. So all the time, fully charged sila palagi. Hindi mo makakalimutan kung ganyan ang setup mo. Although mayroong built-in na ilaw itong power station na EcoFlow River 3 Max Plus with 3 modes, mayroon din akong hiwalay na source of light. Nabili ko ito from Omni. Pag nawala ng kuryente, ito muna ang uunahin kong gamitin. Maliwanag din naman. At nang sa gayon, makonserve ko yung energy coming from the power station. Ayan. Ito namang aking keyboard. This is the Keychron K3 mechanical keyboard. So on a single charge, this would actually last me 70 to 80 hours, so depending on the usage. But typically, almost 2 weeks yan or higit pa. Ito namang Apple mouse, for a month without charging, kayang tumagal nito. Dito naman sa corner ng aking workstation, I have 4 power banks. 1 from Ugreen, 3 from Anchor. So itong dalawa na ito ay parehong Anchor MagGo Qi 2 power bank. Ito yung power bank na may 10,000 milliamps at may Qi 2 technology, meaning it can charge your iPhone wirelessly ng 15 watts. Doble ito na mas mabilis doon sa previous model and doble din yung capacity niya. May 10,000 milliamps, may stand na sa likod, may screen na rin to indicate the power level or battery level. So dalawa yan. At ito namang isa, Anchor 335. Meron na siyang 20,000 milliamps na capacity. May built-in USB-C cable na rin. So halatang halata naman, puro gas-gas na. So gamit na gamit ito. Ito namang Ugreen power bank. Very powerful na rin yan.
At meron na siyang 25,000 milliamps na capacity at may 145 watts na bilis na mag-charge. So kaya niyang i-charge ang aking MacBook Pro 16-inch in less than an hour ng 0 to 70%. Ito ang 4 na power banks na second source of power dito sa aking workstation. So itong aking setup na ito ay tumagal ako ng almost 1 week. Ang disclaimer, sa 1 week na yon, mostly nagbabasa lang ako and 7 to 8 hours a day lang. Aking pag-aaral, may occasional YouTube videos din and Facebook. Kaya nagbavari yan. Kung mas maraming YouTube videos ka, malamang mas mabilis madrain ang power station. And that's my setup for my workstation without any fear of having power outages in the province. I hope you enjoyed the video and see you on the next one.